Napasigaw sila magtiya sa gulat nang maramdaman ang biglang pagsalpok ng kung ano sa kanilang sasakyan. Tila may bumunggo sa kanilang sasakyan. Sa lakas ng impact at marahil sa gulat ng driver ay muntik nang sumalpok ang taxi sa konkretong pader. Mabuti na lang at nagawang iiwas ng driver ang sasakyan na bahagya lamang sumadsad sa pader. Ano yun? Halos sabay nilang tanong. Tita, are you okay? Are you hurt? Baling niya sa tiyahin. No, Sofia, I'm fine. Ikaw, okay ka lang ba? Yes, tita. Manong, ano po nangyari? Tanong niya sa driver ng taxi. Lasing yata ang driver ng pick-up na yun dahil bigla na lang gumitgit sa taxi ko, ma'am. Gusto na yata magpakamatay. Galit na sagot ng driver. Lumabas ito tiningnan ang damage ng sasakyan. Napailing ito. Tinakasan pa tayo ng siraulo, ma'am. Bumaba na rin sila ng sasakyan. Kinalabutan siya sa maaaring kinahantungan nila kung ikataong hindi alerto ang isip ng driver at nagpanik. Sa bilis ng takbo nila ay dalawa lang ang maaaring kahitna nila. Pagkatapos niyon, ospital o morgue. I think someone wants me dead, sabi ni Sofia na may mababanaag na takot sa mga mata. Nadatna ni Ruel ang babae sa tabi ng kanyang sasakyan sa parking lot ng NBI office. Minabuti nilang mag-usap sa isang restaurant malapit doon. Liwanagin mo ang ibig mong sabihin, Sofia. Hindi ko nabanggit sa iyo na ilang beses na ako naghihinala na may gustong mapahamak ako. Noong una, inakala kong hindi sinasadyang pagkakatulak sa akin sa hagdan ng school building. Maraming estudyante ang kasabay ko sa hagdan dahil nasira ang elevator, kaya inakala kong ang malakas sa pagkakatulak mula sa likuran ko ay hindi sinasadya. Noong isang araw, muntik na akong mahitan dyan habang nag-aabang ako ng taxi pa away from school. Gabi na noon at nalita ko ng uwi. Inakala kong baka hindi ako napansin ng driver ng kotse na patawid ng daan. Na marahil natakot ang driver. Kaya tinakbuhan ako. Pero pagkatapos na nangyaring yan na nagdaang araw, I'm sure someone wants to hurt or kill me. He could see terror in her eyes. Ano nangyari, Sofia? May bumunggo sa sinasakyan namin taxi habang pauwi kami ni tita galing pag-grocery. Bakit hindi mo ako tinawagan kahapon? Are you hurt? Kumusta ang tita mo? We're fine, pero kung sakaling napasama ang pagkahabunggo sa amin, ay baka. Sofia, he said in the most gentle voice. Halos hindi niya maikala yun. You don't have to be afraid. I'm here. No one's going to hurt you. He reached for her hands and held them tight in assurance. Natatakot ako, Roel. Tingin mo ba may kinalaman dito ang mga taong nais akong diin sa kaso? Hindi ko pa yun masasagot sa ngayon, Sofia. Hindi niya binanggit na may hinala siya sa may sangkot na isang malaking grupo o sindikato sa likod ng kaso. Mukhang mas malalim pa ito kaysa sa una nilang naikala. He didn't want her to worry further. In the meantime, I'm going to assign some people to look after your safety, including your aunt and cousin. Don't worry, they trained not to be noticed, kaya hindi kayo maaabala. Maglalagay rin ako na magbabantay sa inyo sa bahay ng tiyahin mo. Dagdag nito nang makitang tila nagdadalawang isip siya. Thank you. I won't let anyone hurt you, sweetheart. He kissed her head and wrapped his arms protectively around her. Stupido, hindi ba't sinabi ko mag-iingat kayo at tiyaking wala siyang makakasama kapag gagawa kayo ng anumang hakbang at tiyaking aksidenteng lalabas sa lahat? Ang tatanga talaga nyo. Sigaw niya sa tatlong lalaki sa kanyang harap na pawang nakayuko ang ulo at takot mabuntunan ng kanyang galit. Boss, pasensya na po. Ito kasing anang isa na ang tinuturi katabi. Umalis kayo ngayon din sa harap ko at baka mapatay ko kayo isa-isa. Hindi na niya kailangang ulitin ang sinabi. Sabay-sabay na umalis sa mga tauhan niya. Kailangan niya mag-isip ng mabuti dahil hindi umaayon ang lahat sa kanyang plano. Hindi niya inakalang may kakilalang taga-NBA ang babaeng iyon. Inakala niyang magiging madaling target ito upang matuon dito ang atensyon ng mga otoridad. Matagal na niyang naiplano ang lahat at hindi niya nahahayaang masira ang plano niya. He was losing a lot of money. Unti-unting nababawasan ang kanyang mga kliyente dahil sa pakikialam ng mga otoridad. Padaskol na bumukas ang pinto. Iniluwa niyon ang galit na mukha ng kanyang nobya. Base sa itsura nito, ay alam nito nangyari. Honey,
Nahinto siya sa akamang pagyakap dito nang dumapo ang kamay nito sa pisngi niya. Anak ng... Hinagod niya ang pisnging sinampal nito. Mga inutil ang mga tao mong inutusan para patahimikin ang babaeng yon. Hindi ba't sinabi kong walang ibang dapat na madamay pa? Nagpupuyo sa galit na nagpaparoot pa rito sa loob ng silid. Nagkamali lang ako ng mga bata ko, Han. Hindi naman mauulit yon. Lumipat siya rito at marahas na sinaklit ito sa mga braso bago kinayumas ng halik. Sandaling tumugon ito bago siya mabuyaw ng itinulak. Hindi niya ito binitawan. Sa halip ay marahas na dinaman niya ang dibdib nito. Napangiti siya ng marahas itong suminghap at tumungol. Why don't you let them handle everything? In the meantime, let's just do what we always do great together. Suminghap ito nang walang anumang pinunit niya ang pang-itaas nito at marahas na hubarin ang ilan sa mga natitirang suot nito. Kailangang may alis niya ang atensyon nito sa kapalpakan ng mga tauhan niya. Kailangan pa niya ito para matupad ang mga plano niya. He knew very well how to shut her up. Sa mga susunod na sandali ay tanging malalakas na ungol at impit na sigaw na lamang ng nobya ang naririnig niya sa loob ng silid. Sir, may bisita po kayo. Sabi ng sekretarya ni Ruel sa kanya pagkatapos itong pumasok sa kanyang opisina. Abala siya sa ilang reports na binabasa kaya hindi na siya nag-abalang mag-angat ng mukha. Thanks, Emmy. Papasukin mo siya. Narinig niya ang pagtikim ng sumarauli ang pintuan. If you're too busy, I could come at another time. Alanganing sabi ng bisita niya. Nag-angat siya ng kanyang mukha. Sofia, napasubgod ka. May nangyari ba? Nag-aalalang tanong niya. Hindi niya inaasahang pupuntahan siya nito sa kanyang opisina. Tumayo siya upang lapitan nito. Ilang araw na itong ginugulo ang kanyang isip at pagtulog. Seeing her now only made him crazier than he already was. No, I'm okay so far. Pasensya na sa abala. Salamat nga pala sa mga taong itinalaga mo para bantayan kami. Ngumiti ito at umupo sa silyang nasa harap ng kanyang mesa. You need them, Sofia. Sa trabaho naming pananatilihin ang kaligtasan ng kahit na sino. Now, to what pleasure do I owe this visit? He smiled and for a moment he thought she was lost and had forgotten what she came for. I brought you something. Ako mismo nagluto. Sana magustuhan mo. Noon lang niya napansin ang dala nitong isang malaking plastic container. She smiled sweetly at inabot sa kanya ito. Ganon na lamang ang tuwa niya na makita ang laman ng plastic container. Ang paborito niyang papaitang kambing. Ano kayang kapalit ng kambing nito? Hey, I didn't know you could cook. I don't know, nagpaturo ako kay tita. Actually, it's more like she cooked and I helped out. She smiled too sweetly. That's not good. Thank you very much. May lead na ba kayo kung sino ang sindikatong nasa likod ng mga hacking stunts? No, not yet. Just she called Flyman. Maybe I can help. I know how to find him. Matamis ang ngiting sabi nito na unti-unti nagpawala ng ngiti niya. I thought so. Sofia, believe me, we're doing everything to clear this up. Kanina pa'y nasa isip na niyang may dahilan ng biglang pagsulpot nito sa kanyang opisina. Wait, hear me out first. I assure you, we don't need your help. Yes, you do. I can find out who's trying to drag my name into his mess if only I have more advanced equipment. And you can help. Republic Act No. 3019 of Anti-Graft and Corruption Law, Section 3, Paragraph C, clearly states that what you're doing right now is an act of bribery. Oh please, save the kinky stuff, Mr. By the Book. I've got the right to clear my name. Mr. By the Book? What the hell? Tiningnan niya ito ng matagal bago bumuntong hininga. Sofia, the answer is no. My men are doing everything they could para mahuli ang salarin. I can help them. I have a plan but I need your help. The answer is still no. Fine, but I'm still going to do it. Itutuloy ko ang plano ko with or without your help. Matatag na sabi niya. Now, this is blackmail. Umiiling na sabi niya. And she had the guts to smile charmingly at him. Then, blackmail it is, she said before leaving the room. Sir, is it true that corporate have plans to sabotage the upcoming plans to automate the results of the national elections? Pahabol na tanong ng isa pang reporter.
Maging iyon ay kasama sa plano ng grupo ni Ruel. Kinakailangan palabasin nilang big time at isa sa pinakamahusay na hacker, hindi lang sa bansa ang lead nila sa kaso. Wala pa kaming matibay na ebidensya tungkol dyan, pero kapag nagkaroon ng development ay ipapaalam namin sa publiko. It's definitely public matter kaya sisiguruhin namin sa inyo na gagawin ng NBI ang lahat upang hindi magtagumpay ang anumang balak na pagsabotahe. Nag-umpisa uling magtanong ang mga ito subalit minabuti niyang tapusin ang interview dahil nagawa na niya ang parte nila sa plano. Mula nang kumalat ang mga balita tungkol sa pagkakamanipilit na resulta ng nanalo sa game show ay hindi na sila tinantanan ng mga ito para sa impormasyon. That's all we can disclose for now. Maraming salamat. Pagkatapos niya sa interview, gaya na napag-usapan nila ni Sofia, ay pinalabas nilang natukoy na nila at may matibay na ebidensya laban sa tunay na salarin sa kaso. I know these types of hackers. They tend to be egoistical and chauvinistic. Hindi nila gugustuhin may mas magaling sa kanila. At once, nalaman niyang may gustong mag-claim ng trono bilang mahusay na hacker at natitiyak kang babalik siya sa up-claiming upang i-claim ang kanyang trono at patunayang siya ang pinakamahusay. Magiging vulnerable siya ng di namamalayan. Sana'y tama ang sampatahan ni Sofia sa salarin at sana'y maging matagumpay ang plano nila upang mapalabas sa lungga ang totoong may sala. Kailangan nilang makipagsapalaran kung hindi ay walang dibang madidiin kundi ang dalaga at hindi niya mapapayagang mangyari iyon. Mailapang antok kay Sofia. Kanina pa siyang pabiling-biling sa kanyang kama at hindi mapakali. Anumang pilit niya ay laging lumilitaw sa kanyang balintataw tuwing ipipikit niya mga mata ang mukha ni Ruel na hinahalikan siya. Napapailing na bumangon siya sa kama. Ipinasya niyang bumaba upang uminom ng gatas. Kumuha siya ng gatas sa ref at isinalin na sa baso. Naisipan niyang silipin sa labas ang dalawang tauhan na itinalaga ni Ruel para bantayan siya. Kumunot ang noon niya nang walang makitang tao sa labas malapit sa gate. Hindi niya alam kung bakit bigla siya nakaramdam ng kaba. Muntik na siyang mapasigaw nang makarinig siya ng kaluskos sa kusina. Wala sa loob na nabitawan niya ang baso ng gatas. Siya lang mag-isa sa bahay dahil ginabi ang kanyang tiyahin sa isang kamag-anak nila na dinalaw nito. Tumawag ito kanina upang sabihin doon na muna ito matutulog. Hindi pa rin umuwi ang kanyang pinsan. Mabilis siyang tumakbo sa telepono upang matawagan si Ruel, subalit nanlumo siya nang walang marinig na dial tone mula roon. Kinakabahang tinungo niya ang hagdan upang kunin ang kanyang cellphone. Napasigaw siya ng isang kamay ang marahas na humilas sa kanyang buhok at pigilan siyang magpanhik. Isa pang kamay ang mabilis na nagtakpan ng kanyang bibig. Shh! Kung ayaw mong maaga kang paglamayan ay tumahimik ka. Malamig na bulong ng lalaking humilis sa kanya. Good. Madali ka naman palang kausap, sabi nito. Hindi niya makita mukha nito dahil nakasuot ito ng itim na bonnet at tanging mga mata lang niya ang nakikita nito. Nanlaki ang mga mata niya nang marahas siyang hilahin nito palabas ng pinto habang nakatutok sa kanyang taligiriran ang isang baril. Sa kabila ng takot ay pinanatili niyang alerto ang kanyang isip. Hindi siya maaari magpanik upang malaman kung paano siya makaligtas dito. Sa labas, may kasalukuyan at kalayuan sa kanilang bahay ay isang van ang nakita niyang nakaparada. Walang ingay na kinaladkad siya ng lalaki papunta roon at walang anumang itinulak papasok sa loob. Sunod-sunod na ang dasalan na iusal niya habang nakaututok sa kanyang mukha ang baril ng isa pang nasa loob ng sasakyan. Sino kayo? Ano kailangan niyo sa akin? Tumahimik ka. Hindi alam ni Ruel kung natutuloy o hindi. 9:00 pasado na at iniisip niyang baka nagpapahinga na si Sofia. Ilang araw na niya itong hindi nakikita dahil naging abala siya sa iba pang kasong hawak nila. Naiiling siya sa ginagawin nito dahil tila siya teenager na unang beses sa akyat ng ligaw. Not even years of training could help him now. God, he never missed anyone like this before. Tila siyang mababaliw sa pag-iisip kung anong ginagawa nito at kung ligtas ba ito. He instructed his man to update him on every her move. Alam niyang hindi niya dapat pagsamahin ang personal na nararamdaman sa trabaho, but it was always easier said than done. Sa huli ay naanaig pa rin ang pagnanabik niyang makita ito kahit sandali lang.
Kumunot ang noo niyang nakaparada ng kanyang sasakyan sa harap ng gate ng bahay ng tiyahin nito. May kabang biglang bumundol sa kanyang dibdib nang walang makitang tao sa labas. Dapat ay naroon ng isa sa 2 tauhan niyang salitang nagbabantay dito. Nagmamadaling bumaba siya ng sasakyan, saka inilabas ang kanyang barel at ikinasa iyon upang maging handa sa kung ano mang maaaring mangyari. They were trained to be readily at all times, and he had always trusted his instinct, at hindi niya gusto ang tila ay binubulong nito sa kanya. Sinusubukan niyang iikot ang siradura ng front door, ngunit sarado iyon. Tahimik na umiikot siya sa back door upang i-check iyon. Nakapatay ang ilaw sa likuran. Kahit madilim sa paligid ay handa ang kanyang mga mata sa anumang maaaring mangyari. May naaninag siyang nakahandusay sa isang sulok ng bakod. Dahan-dahang nilapitan niyon. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.